Alam nyo ba mga kabarangay na ang theme song ng Barangay Love Stories na pinamagatang Ala-Ala ay nabuo noong 2001 sa collaboration namin nina Maestro Jimmy Jurado, Papa Gasti at Papa Bono? Nagsimula ito sa isang katuwaan lang. Sa tulong siyempre ng Radio GMA Vice President Sir Glenn Aliona, di sukat akalaing makikilala at mamahalin din pala ang kantang ito sa buong Pilipinas. Yaman ng ala-ala sa buhay mong taglay. Pagsikat ng araw, pag-ikot ng mundo, buhay mo'y tuloy sa pagtakbo. Halakhak at iyak, ligaya at lungkot, sa ala-alay masinop na inipon. Pakinggan mo sigaw ng iyong puso, ang diwa ay hayaang maglakbay. Kwento ng pag-ibig at ng buhay ay yaman ng ala-ala sa buhay mong taglay. Halakhak at iyak, ligaya at lungkot, sa ala-alay masinop na inipon. Pakinggan mo sigaw ng iyong puso, ang diwa ay hayaang maglakbay. Kwento ng pag-ibig at ng buhay ay yaman ng ala-ala sa buhay mong taglay. Lumipas man ang panahon, ala-ala ay naroon sa isip mo, sa puso mo, hanggang sa kailanman. Kwento ng pag-ibig at ng buhay ay yaman ng ala-ala sa buhay mong taglay. Dear Papa Van, magandang araw sa inyo.
at sa lahat ng masugid na tagapakinig ng Barangay Love Stories. Pinky na lamang ang itawag mo sa akin. Ito kasi ang paborito naming kulay ng best friend kong si Maris kahit ngayon. Napakaganda ng kwento naming magkaibigan. Hindi man masyadong madrama, subalit alam ko na ang nangyari sa amin ay hindi pa nangyari sa ibang magkakaibigan. Nagkahiwalay kami subalit sinong magsasabi na makalipas ng 18 taon ay magkikita pa kami at muling magsasama. At sa muli naming pagkikita ay hindi na kami pwedeng maging best friend lang. Kundi, upang maging malinaw ang lahat, Papa Van, ay hayaan mong ako'y babalik sa nakaraan. Lumipas man ng panahon, Ala-ala ay naroon sa isip mo, sa puso mo. hanggang sa kailanman, kwento ng pag-ibig at ng buhay ay Yaman ng ala-ala sa buhay mong taglay. Pito kaming magkakapatid at ako ang bunso. Nakikisaka lang si tatay noon sa Ilocos Sur pero ang kanyang kinikita ay hindi sapat sa aming 7 magkakapatid. Sa aming 7 ay ako ang bunso. Walang hinangad ang mga magulang ko kundi ang gumanda sana ang buhay namin ngunit ito'y naging mailap sa kanila. Si Maris naman, nag-iisang anak ng kanyang mami. Baby pa lang daw si Maris nung iwan sila ng kanyang tatay kaya't mag-isa na lang si Tita Marisa sa pagpapalaki kay Maris. Halos magkapit-bahay lang kami ni Maris kaya't bata pa kami ay matalik na kaming magkaibigan. Si Maris halos lahat ng gusto niya ay napapasa kanya. Dahil mag-isa lang siya, kahit pagtitinda lang sa palengke ang trabaho ng mami niya. Ako naman, noon pa man ay salat na sa kasaganaan. Sobrang dalang, Papa Van, na magkaroon ako ng bagong damit. Si Maris ay madalas na magpa-arbor sa akin noon dahil siya ay talagang napakabait. Noong elementary kami ni Maris ay napakarami naming masasayang alaala. Nandyan yung napapaaway kaming dalawa at ang kaaway niya, kaaway ko din, kahit na walang kasalanan sa akin. Ako ang matapang at hindi takot sa away. Si Maris ay medyo duwag noon kaya parang ako ang naging tagapagtanggol niya kahit babae o lalaki ang kaaway namin. Sa mga laro-laro naman, hindi pwedeng maglaro si Maris kapag hindi ako kasali sa laro. Kapag may mga gawain siya sa bahay nila tinutulungan ko siya at ganun din siya sa akin. Noong high school kami, Papa Van, ay best friends pa rin kami. Pero hindi na kami masyadong nagsasama. Second year pa lang kasi si Maris noon ay may boyfriend na siya. Mas matangkad kasi si Maris sa akin at mas maganda. At saka magaling pumorma kaya't maraming nagkakagusto sa kanya.
Si Carlito ang naging unang boyfriend ni Maris. Napakagwapo ni Carlito. Kaya't kay dali ding nahulog ang loob ni Maris sa kanya. Dahil gustong-gusto nila ang isa't isa ay hindi nila namalayang sobra na ang ginagawa nila. Hindi ko rin alam na naglilihim na sa akin ang kaibigan ko noon. Basta't sa edad na 15 ay nabuntis si Maris at yun ay nalaman ko na lang kay Tita Marisa, ang nanay ni Maris. Nagulat ako noon, Papa Van, dahil hindi ko inaasahan na mabubuntis si Maris ng ganon kaaga. Nagsorry siya sa akin dahil naglihim siya. Dahil nga hindi kami madalas magsama noon ay marami na pala siyang hindi nasasabi sa akin o dili kaya'y sinasadya niyang huwag sabihin sa akin. Wala naman sa akin kung naglihim siya. Pero noon, Papa Van, ay iyak siya ng iyak dahil pinahinto na rin siya sa pag-aaral nung nahalata na ang kanyang tiyan. Ang masakit kasi noon, Papa Van, ay nawala si Carlito. Sabi ng mga kaanak niya ay naglayas daw siya, pero may mga bulong-bulungan naman na itinago na lang si Carlito sa ibang lugar. Noong mga panahong ito naman, Papa Van, ay papaalis na kami mula Santa Lucia, isang bayan sa Ilocos Sur. Nakatagpo ng mas magandang pagkakakitaan si tatay sa Jadi, Nueva Vizcaya. Kaya't kaming buong pamilya ay lumipat doon nung matapos ang anihan sa Ilocos. Summer naman noon at tamang walang pasok. Iyakan kami ni Maris noon dahil magkakahiwalay na kami. Nalulungkot siya dahil sa kalagayan niya noon. Buntis at nagtatago naman ang ama. Tapos malalayo pa ako na nag-iisang kaibigan niya. Ayaw ko naman sana siyang iwan. Sabi nga ni Tita Marisa noon, kung papayag daw ang mga magulang ko ay si Tita Marisa na lang ang magpapaaral sa akin para may kasakasama si Maris sa bahay nila. Gusto ko sana. Kaso ayaw namang pumayag ni tatay dahil sabi niya baka daw magaya din ako sa kaibigan ko. Wala akong nagawa, Papa Van, kundi ang sumama din sa pamilya ko sa paglipat namin sa Jadi, Nueva Vizcaya. Napakaraming taon ang matuling lumipas, Papa Van. Napakarami na ring nangyari. Nung una, swerte kami sa Jadi. Kahit papaano ay umangat ang kabuhayan namin, subalit hindi ko inaasahan na doon mawawasak ang aming pamilya. Pinatay si tatay ng mga kaaway niya dahil sa lupa. Si nanay naman ay nag-asawa pang muli at iniwan kaming magkakapatid. Sa bagay, malalaki na kami noon. 19 years old na ako nung iwan kami ni nanay at ang mga kapatid ko ay may kanya-kanya ng asawa. Hanggang second year college lang ang inabot ko dahil wala na ngang magpapaaral sa akin noon. Muntikan na rin akong mag-asawa nung 19 ako dahil sa kagipitan ko sa buhay.
Si Joel ang boyfriend ko noon. Ang pag-aasawa na lang ang nakikita kong paraan noon para hindi ako mahirapan sa buhay ko. Subalit si Joel ay hindi naman din mayaman at kapag nakikita ko ang buhay ng mga kapatid kong nagsipag-asawa ay natatakot ako dahil baka magaya din lang ang buhay ko sa kanila. Ang ginawa ko ay nagpunta ako ng Santiago at doon ako nagtrabaho bilang sales lady. Hindi sang-ayon si Joel sa ginawa kong yon pero noon ay galit ako sa kanya dahil noong niyaya ko siyang magpakasal na kami ay ayaw niya. Iniwan ko na lang siya at agad ko naman siyang nakalimutan dahil sa Santiago ay nakilala ko naman si Ray. Mas gwapo si Ray kay Joel at malayong mas mabait. Estudyante pa lang noon si Ray subalit lagi siyang may panahon para sa akin. Hindi siya nagpabaya sa aming relasyon. Dahil dito, Papa Van, ay lubos ko siyang minahal. Siya ang naging kahulugan ng buhay ko noon. Akala ko siya na ang lalaking makakasama ko habang buhay subalit makalipas ang mahigit 2 taon naming pagiging magnobyo ay magkakahiwalay din lang pala kami. Nagtapos siya ng pag-aaral at kaagad na nag-abroad para daw sa aming kinabukasan. Kulang 1 taon kaming nagsusulatan nung nasa abroad pa lang siya, subalit biglang natigil ang aming sulatan. Siya ang kaagad na lang hindi sumulat na kahit ilang beses pa akong sumulat sa kanya ay hindi niya sinasagot. Hindi na rin niya ako tinatawagan. Noong nalilito ako sa aming relasyon ay nagpupunta ako sa bahay nila. Ang mga kapamilya niya ay wala daw alam noon tungkol sa dahilan ng hindi pagsulat ni Ray sa akin. Pero isang araw ay kinausap ako ng nanay ni Ray at sinabi nitong may kinakasama ng ibang babae si Ray sa Taiwan. Napakasakit noon, Papa Van. Mahal na mahal ko si Ray. At alam ito ng Diyos dahil nung hindi nakakapagsulat sa akin si Ray, ay araw-araw ako sa simbahan at nananalangin na huwag niyang pabayaan ang mahal ko. Nawalan ng direksyon ang buhay ko noon, Papa Van. Hanggang sa matanggal na rin ako sa pinagtatrabahuan ko. Alam niyo ba mga kabarangay na ang rap version ng Barangay Love Story theme na Ala-Ala ay isa na namang collaboration namin ni Maestro Jimmy Jurado kasama ang isa sa mga matitinding local rap artist ng Cagayan Valley, Ricky Guim. Ilalagay, ilalahad, ilalapat sa sulat, baka sakaling mabawasan aking dinaranas. At Boy Tumaliwan ng Kana in saxophone. At ngayon, ang pagpapatuloy ng tampok na kwento sa Barangay Love Stories. Naiisip ko noon ang pumasok sa beer house at magbelyas na lang. Pero nakatagpo ako ng ibang kapalaran. Nakilala ko si Romano. Isang matandang byudo na iniwan ng mga anak dahil sa hilig daw nito sa babae. Noong makilala ko si Romano ay wala siyang kakayahang makapambabae. Ang hanap niya noon ay babaeng mapapangasawa ngunit ang magiging ganap sa buhay niya ay yaya. Hanggang halik na lang at hipo ang kaya ni Romano noon pero kahit ganoon ay nandidiri pa rin ako. Naging praktikal lang ako at nung mga panahong yon, Papa Van, ay galit ako sa mundo kaya't wala akong pakialam sa mga sasabihin ng tao. Nagsama kami ni Romano sa bahay niya. May kaya siya sa buhay dahil
tumatanggap siya ng pensyon at mayroon pa siyang mga apartment na pinauupahan. Sunod ang layaw ko sa kanya, lalo na ang hilig ko sa pagpapaganda. Lagi akong laman ng parlor noon dahil wala naman akong ibang libangan kundi ang alagaan ng aking sarili. Gusto kong gumanda lalo noon dahil gusto kong manghinayang si Ray sa akin kapag kami muling nagkita. Liban sa parlor ay may mga vitamins din ako at idagdag mo pa ang tamang diet. Sabihin na lang nating pinaghahandaan ko ang muli naming pagkikita ni Ray. Pero yun ay hindi nangyari. Dumadalaw lang ako sa bahay nila dahil kahit papano ay naging kaibigan ko na rin ang mga kapatid ni Ray. Hindi ko alam, Papa Van, na muli pa rin akong iiyak nung sabihin nila sa akin na nasa Pilipinas na si Ray subalit nasa Nueva Ecija ito kasama ang asawa niyang taga doon. Sinikap kong ibaling ang atensyon ko sa iba. Naisipan ko ring mag-aral subalit hindi pumayag si Romano dahil ang nais daw nito ay lagi niya akong nakikita. Kaya ang buhay ko noon, Papa Van, ay bahay, palengke, grocery, at parlor lang. Wala din naman akong kaibigan dahil wala naman akong mukhang ihaharap sa kanila matapos akong pumatol sa isang matanda. Nahihiya ako. Kaya nga kapag nakakasalubong ko mga dati kong katrabaho, hanggat makakaiwas ako ay iiwas ako. Malungkot pa rin ang buhay ko noon, Papa Van, dahil matanda ang asawa ko kaya noong makilala ko si Ellie, ay naging malugod ang puso kong magmahal muli. 33 na ako noon, Papa Van, at hindi ko namalayan ng ganung katagal na pakikisama ko kay Romano. Aaminin ko na bahagi na rin siya ng buhay ko noon. Minahal ko na rin siya dahil sa kanyang kabaitan. Napakabuting tao naman kasi si Romano. At kapag binibiro ko siyang iiwan ko na siya, ay umiiyak siya. Patayin ko daw muna siya bago ako umalis at nang sa ganun ay hindi na siya mahirapang mabuhay nang nag-iisa. Minahal ko si Romano dahil sa kanyang kabaitan. Kaya nga nakukonsensya din ako, Papa Van, nung pumatol ako kay Ellie. Si Ellie ay kapitbahay ko. Katabi ng bahay ni Romano ang boarding house kung saan nakatira si Ellie. Nagtatrabaho si Ellie sa isang hotel bilang room boy pero sabi niya noon ay mayroon pa siyang isang sideline na ayaw niyang sabihin sa akin. Callboy ka? Biro ko noon. Hindi, mas masama pa dun, sabi niya. Hinulaan ko siyang kidnapper, drug pusher, holdupper at kung ano-ano pa pero hindi na siya nagpakita ng interes na pag-usapan ng tungkol sa sideline niya. Matipid magsalita si Ellie. Pati ngiti, madamot siya. Una kong napansin si Ellie habang nagdidilig ako ng halaman. Nakatanaw siya sa bintana ng kwarto nila at panay ang tingin sa akin. Wala siyang t-shirt noon kaya puro laman ang kita ko mula sa kanya. Hindi gaanong malayo ang bintanang kinaroroonan ni Ellie kaya't aninag ko ang kagwapuhan niya. Mula noon kapag ako'y may pagkakataon ay napapatingin ako sa bintanang yon at parang nalulungkot ako kapag wala si Ellie doon. Subalit ay sa kalsada kami nagkasalubong. Titig na titig siya sa akin at walang kangiti-ngiti kahit na
Ako yata noon ay pinakamatamis ang ngiti ang pinapakita ko sa kanya. Noon siya nagpakilala. Noong magkamay kami ay konting ngiti lang ang sumilay sa mga labi niya. Noon pa man ay inisip ko na siya'y suplado. Hindi nagtagal, Papa Van, ay naging close kami ni Ellie hanggang sa humantong kami sa isang silid sa bahay ni Romano habang siya'y tulog. Nadarang ako kay Ellie. Hindi ko masisisi ang sarili ko kung bakit nangyari yun dahil si Romano ay walang pisikal na kakayahan sa romansa. Mahigit 10 taon kaming nagsama ni Romano subalit hindi niya ako lubusang napaligaya dahil mga daliri at labi na lang niya ang may kakayahang gumalaw sa aking katawan. Samantalang si Ellie, napakahusay. Walang dudang langit ang pakiramdam ko sa tuwing magkaniig ang mga hubad na katawan namin. Ang nakakatuwa lamang, Papa Van, ay kabaliktaran ni Romano si Ellie. Napakatanda ni Romano para sa akin. Subalit si Ellie naman ay napakabata para sa akin. 33 anyos na ako. At si Ellie naman ayon sa kanya ay 22 years old lang. Pangit tingnan na mas bata sa akin si Ellie pero noon na hindi ko yun pinansin dahil wala namang nakakaalam na may nangyayari sa amin dahil usapan naming gawing sikreto lamang ang aming mga ginagawa. Isa pa, hindi ko naman siya boyfriend. Ako ay hindi rin niya girlfriend. Naggagamitan lang kami dahil lalaki siya at nahuhumaling siya sa katawan ko. Ako naman ay ganun din. Kailangan ko din lang ang kanyang katawan sapagkat hindi na kayang ibigay ni Romano ang ligaya na mahusay na naibibigay ni Ellie. Alam kong kasalanan pero sabi ko sa sarili ko noon, tao lang ako. Magbabalik ang Barangay Love Stories kasama si Papa Van makalipas ang ilang sandali. Alam nyo ba mga kabarangay na ang may emosyong lyrics ng Barangay Love Story theme ay mula mismo sa creator ng programang ito na pinagkakautangan ng Barangay 89.3 Tuguegarao City ng malaking utang na loob. Siya ay walang iba kundi si Ginoong Virgilio Oralio na mas kilala bilang Papa Bono. Halakhak at iyak, ligaya at lungkot, sa alaala'y masinop na inipon. Sa tuwing may pagkakataon ay nagsasama kami ni Ellie na walang nakakakita. Nag-iingat din kami dahil baka mabuntis ako at maloka ang anak ni Romano sa pagtataka kung paano ako nabuntis ng tatay nila. Noong mga panahong yun, Papa Van, ay nagsusulputan ng mga anak ni Romano. Nararamdaman siguro nila na malapit nang mamatay ang tatay nila at kailangang maging visible sila kay Romano upang maambunan sila ng mga ari-ariang iiwan ni Romano. Ako, noon pa lang ay sinabi na ni Romano na wala akong makukuhang property mula sa kanya. Pinag-ipon lang ako ng pinag-ipon ni Romano ng pera sa bangko dahil yun lang daw ang hindi pwedeng pakialaman ng mga anak niya kapag wala na siya. Nasa pangalan ko ang account sa bangko at bago nawala si Romano ay malaki din ang naipon ko. Gaya ng inaasahan ay pinaalis ako sa bahay ni Romano matapos ang libing niya. Inalok ako ni Ellie na magsama na lang kami.
Live-in? Tanong ko. Parang ganun, sagot niya. Sa isip ko na lang ay hindi ganun dahil ang mga nagli-live-in ay magkarelasyon, nagmamahalan. Kami ni Ellie ay wala namang relasyon liban sa sexual na relasyon. Pero gusto ko rin naman siyang makasama kaya pumayag akong magsama kami sa kondisyong lilipat kami sa ibang lugar. Isang malaki-laking kwarto ang nakuha namin sa Dubinan. Parang apartment siya pero isa lang ang kwarto at wala ding taas. Kumbaga, parang bachelor's pad lang. May mga katabi din kaming kwarto at marami ding nangungupa. Ako ang nagsuggest kay Ellie na hati na lang kami sa mga gastos. Bahala ka, sabi lang niya. Pumayag din si Ellie na sabihin ko kung sakaling may magtatanong na mag-asawa kami. Hindi naman kasi talaga halatang malaki ang tanda ko kay Ellie. So nagsama nga kami Papa Van at inaamin ko na naging maligaya ako. Pumasok din akong beautician dahil nangihinayang ako sa maaari kong kitain samantalang marami naman akong alam sa parlor. Isa pa, nakakainip sa bahay kaya't pumasok na lang ako sa parlor. Malaki ang perang naiwan sa akin ni Romano pero ayaw ko siyang galawin dahil para yun sa kinabukasan ko. At ng taong mamahalin ko at makakasama sa aking pagtanda. Ganito ang nasa isip ko noon. At noong lumaon ay nahihiya akong aminin sa sarili ko na si Ellie ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Nahihiya ako Papa Van dahil napakabata ni Ellie para sa akin. At saka wala naman kaming relasyon. Mahal ko na siya. Pero nahihiya akong sabihin ito sa kanya sapagkat siya man ay hindi nagpapakita ng espesyal na damdamin para sa akin. Kahit minsan ay hindi rin niya sinabi sa akin na mahal niya ako. Wala. Talagang ganun lang kami. Magka-share sa bahay. Sa mga gastos. Makashare sa kama. Hanggang dun lang. Walang damdaming nag-uugnay sa amin. Lihim sa kanya ay mahal ko na siya at hindi ko inaasahan Papa Van na sa mulit-muli ay masasaktan ako at iiyak dahil muli na naman akong nagmahal. Hindi ko naiwasan ang mahulog kay Ellie kahit na napakabata niya para sa akin. Kahit bata siya sa edad ay matured naman siya sa maraming bagay. Kaibig-ibig siya Papa Van sapagkat lalaking lalaki siya. Kung minsan nga noon binibiro ko siya at tinatawag ko siyang Robin Padilla. Pareho kasi silang astig at matapang. Ilang beses ko na ring nakitang nakipagbugbugan si Ellie at napakahusay niya sa pakikipagwasakan ng mukha. Hindi siya umaatras. Si Ellie ay hindi rin masalita. Ako lang ang madaldal at kung minsan ay sinasadya kong magkamali sa mga sinasabi ko para itama niya ako pero siya naman ay parang walang panahong magsalita para ikorek ako. Kung tatanungin ko naman siya kung tama ang sinabi ko ay sasagutin lang niya ako ng ganito. Tama ka. Yan ang paniniwala mo eh. Dahil hindi siya makwento ay unti-unti ko lang nalaman ang tungkol sa pagkatao niya. 3 buwan na kaming
Nagsasama nung malaman ko na naglayas lang siya dahil hindi niya gusto ang muling pag-aasawa ng nanay niya. Kesa daw mapatay niya ang asawa ng nanay niya, lumayo na lang daw siya, pero bago daw siya umalis ay sinampulan muna niya at binantaan ang asawa ng nanay niya. Napakatipid ding ngumiti si Ellie kaya nga napakasaya ko kapag siya'y napapangiti o napapatawa ko. Mahirap ang naging sitwasyon ko dahil mahal ko si Ellie subalit hindi niya ito alam. At nahihiya akong ipaalam ito sa kanya. Ang tanda ko para sa kanya. Age doesn't matter, sabi nila. Pero buti naman sana kung nanligaw sa akin si Ellie at mahal niya ako. Kaso hindi ganon. Dahil lang totoo, magka-share lang kami sa bahay. Noong maramdaman ko na buntis na ako, hindi ko rin ipinaalam kay Ellie. Siya mismo ang nakadiskubre nung umagang nagising siya dahil sa pagduduwal ko sa lababo. Kala ko ba nagpipils ka? Tanong lang niya. Hindi pa ako nakakapagsalita pero bumalik na siya sa kwarto. Nasaktan ako dahil nakita ko na wala siyang pakialam kung buntis na ako. Siguro kung ibang lalaki lang si Ellie, kung siya lang yung lalaking madada, baka nakatikim pa ako sa kanya ng masasakit na salita. Noon pa lang nakumpirma ko ng buntis ako ay nag-isip-isip na ako. Nagkaroon na rin ako ng takot na baka iwanan na ako ni Ellie o kaya paalisin dahil alam ko naman na hindi niya gustong magkaroon kami ng commitment. Anak pa kaya? Naisipan ko ring magpa-abort pero hindi kinaya ng konsensya ko ang pumatay lalo na anak ko. At anak ng lalaking mahal ko. Noong malaman ni Ellie na buntis ako, inakala ko na kakausapin niya ako pero hindi naman niya ginawa. Kung mayroon namang pagbabago mula noon ay yun lang madalang na niyang pag-uwi ng gabi. Madalas kasing hanggang alas 12 ng madaling araw ang pasok niya. Pero kahit ganun ay nagagawa pa rin niyang umuwi. Kaya lang mula nung nalaman niyang buntis ako ay madalang na siyang umuwi. Noong unang pagkakataong hindi siya nakauwi, kinaumagahan ay tinanong ko siya. Sa hotel na ako natulog, sabi lang niya. Bakit? Tanong ko pero tiningnan lang niya ako. Hindi na siya sumagot. Naisip ko na lang, ano ba kasing pakialam ko naman? Hindi naman niya ako asawa. Nasasaktan ako, Papa Van, pero hindi ako makapagreklamo. Umiiyak ako pero hindi ko ipinapakita kay Ellie. Nahihiya ako na baka isipin niyang ang tanda-tanda ako. Umaarte ako ng ganun. Alam niyo ba na ang broadcast quality ng Barangay Love Stories Tugigaraw ay nasa pangangalaga ni na Engineer Rodel Contillo, Engineer Reggie Dayag at Chief Engineer Rodel Dumapal ng Audio Quality and Editing Department at Miss Florence Reyes aka Mami Mili, ang Barangay 89.3 Program Director. Dahil sa kanilang galing, nagiging mas kaabang-abang at nakakawili ang Barangay Love Stories Tugigaraw. At ngayon, ang pagpapatuloy ng tampok na kwento sa Barangay Love Stories. Ang isa pang masakit, Papa Van, noon ay ang pagsulputan ng mga chismis tungkol kay Ellie. Mula sa kapitbahay namin at maging sa parlor na pinagtatrabahuan ko. Si Stella. Kapit kwarto namin ang mismong nagsabi na may babaeng dinala si Ellie sa kwarto namin habang nasa trabaho ako.
Sa parlor naman ay nakita daw nila si Ellie na may kasamang babae sa isang restaurant. Mga chismis lang pero nakakasakit. Nasasaktan ako pero hindi ko ipinakita sa kanila dahil hindi naman nila alam ang totoo sa estado namin ni Ellie. Ang alam kasi nila ay mag-asawa kami. Hindi rin nila alam ang katotohanang napakalaki ng agwat ng edad namin ni Ellie. Si Ellie ay hindi ko man lang magawang tanungin kung totoo ang mga chismis. Nahihiya at natatakot ako. Mahal na mahal ko na siya, Papa Van, kahit na hindi ko siya gaanong kilala. Lagi lang akong nanguhula sa kung ano ang nasa loob niya. Kung ano ang iniisip niya dahil hindi siya masalita. Kaya nga nasaktan ako sa chismis na nung makita daw siya sa restaurant na may kasamang iba ay masaya daw silang nag-uusap ng babae. Iniisip ko kung kailan kami nag-usap ng masaya ni Ellie. Wala akong maisip liban lang nung una pa lang kaming magkakilala pero minsan lang yon. Napakaseryosong tao ni Ellie. Yun ang pagkakaalam ko pero naisip ko din. Baka sa akin ay hindi lang siya masaya kaya hindi niya ako nakakausap gaya ng sinasabing pakikipag-usap niya sa babae sa restaurant. Noon, Papa Van, ay nararamdaman ko na hindi magtatagal ay maghihiwalay na kami ni Ellie. Nanlalambot ako kapag naiisip ko noon na hindi na kami magsasama. Ayoko. Parang hindi ko kaya dahil mahal na mahal ko siya. Pero nagtapang-tapangan ako. Ang ginawa ko ay naghanap ako ng apartment. Kakayanin ko mag-isa habang pinagbubuntis ko ang anak ko. Kukuha na lang ako ng katulong. Pinaghandaan ko na lang ang paghihiwalay namin ni Ellie. Pero hindi akong gagawa ng hakbang o dili kaya'y magpahiwatig man lang na maghiwalay na kami dahil ang gusto ko magsasama pa kami. Kaya ko pang magtiis. Ang mahalaga ay magkasama pa kami. Ito ang mahalaga sa akin noon. Ang paghahanda ko ay kung sakali lang na si Ellie na mismo ang magsasabing maghihiwalay na kami dahil magsasama na sila ng babaeng mahal niya. Wala akong karapatang tumanggi kung sakaling gawin yon ni Ellie kahit pa sabihin kong anak niya ang nasa sinapupunan ko. Kasalanan ko rin naman dahil itinigil ko ang pagpipils. At saka wala talaga akong balak maghabol kung sakali. Hiya ko na lang kung hahabulin ko ang isang batang kagaya niya. Hindi lamang ako mapapahiya sa sarili ko kundi lalo na sa ibang taong makakaalam ng katotohanan. Kaya kahit masakit, naghanda na lang ako at tinuruan ko ang sarili kong tanggapin na si Ellie ay hindi para sa akin. Si Stella, ang kapitbahay ko ay hindi pa nasihang magchismis. Hinila pa niya ako isang hapon upang ipakita ang picture sa cellphone niyang may camera. Nakuhanan daw niya sina Ellie, ang babaeng kasama nito kaninang tanghali habang binubuksan nila ang pinto namin. Pinakita niya sa akin ang litrato. Sa blow-up ay nakita ko ang mukha ng babae. Maganda, maputi at higit sa lahat, bata. Baka mas bata pa kay Ellie. Nandun yung sakit pero hindi ko pinahalata kay Stella. Sinabi niya sa akin na pareho daw kaming babae kaya't ganun na lang siya magmalasakit sa akin.
Siya daw ang nasasaktan para sa akin dahil alam naman daw niya na mabuti akong asawa at hindi ako dapat niloloko ng asawa ko. Pinasalamatan ko si Stella. Nakiusap siya sa akin na kung maaari daw sana wag na lang siyang madamay kung magkakagulo kami ni Ellie. Dingding lang ang pagitan ng kwarto namin sa kwarto ni Stella. Alam kong naghihintay siya ng ingay na maaring malikha kapag nag-away kami ni Ellie. Hindi lang niya alam na wala akong balak awayin si Ellie o kahit tanungin man lang kung sino ang babaeng inuwi niya. Ayokong magsimula ng gulo at ayoko ring isipin ni Ellie na pinakikialaman ko ang personal niyang buhay samantalang wala naman akong karapatan. Dumating si Ellie nung gabing yun at nakita niyang namumugto ang mata ko dahil sa pag-iyak. Oo, nasaktan ako sa balita ni Stella. Hindi naalis sa isipan ko ang mukha ng babae sa cellphone niya. Bakit ganyan ang mata mo? Tanong sa akin ni Ellie. Nagdahilan ako. Sinabi kong naaalala ko lang ang pamilya ko. Tinitigan niya ako sandali na para bang sinukat sa mata ko kung nagsasabi ako ng totoo. Pagkatapos ay tumalikod na siya. Naligo siya noon at saka nagbihis. Inisinampay lang niya sa balikat niya ang uniform niya sa hotel. May catering kami. Hindi ako uuwi. Sabi lang niya bago siya lumabas. Sige, ingat. Gusto kong sabihin ang ganito pero nung minsang sinabihan ko siya ng ganon ay sinagot niya ako ng lalaki ako. Sila ang mag-iingat sa akin. Gustong gusto kong mag-alala para sa kanya. Gusto kong maramdaman niya na mahalaga siya sa akin subalit parang wala talaga akong puwang sa kanya. Sa pag-alis niyang yon ay gusto ko ring magduda. Gusto kong isipin na hindi talaga siya pupunta sa hotel dahil may catering sila. Gusto kong isipin na may katagpo lang siyang babae. Sasaktan ko lang ang damdamin ko dahil ang totoo, wala akong karapatang pagdudahan siya. Napakahirap ng kalagayan ko noon, Papa Van, at wala akong ibang ginawa kundi ang tahimik na umiyak. Nakaumbok na noon ang tiyan ko at hindi na ako sexy, kaya siguro naghanap ng iba si Ellie. Hindi na niya kailangan ang katawan ko. Naiisip ko pa rin ang mukha ng babae sa cellphone ni Stella. At hindi ko mapigilan ang ma-insecure. Nung gabing yun, Papa Van, sa kalagitnaan ng aking pag-iyak ay nakagawa ako ng desisyon. Isang desisyong agad kong ginawa. Ako na ang aalis. Tutulungan ko ang sarili ko. Ako na lang ang lalayo. Habang tumatagal ay lalo kong minamahal si Ellie at habang tumatagal ay dumadami ang hinanakit ko dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Sinimulan ko ang pag-impake matapos kong tawagan ng may-ari ng apartment na nakita ko sa Burgos. Mabuti na lang at bakante pa yon. Sinabi kong lilipat na ako ng madaling araw. Tinawagan ko rin ang asawa ng customer ko na may-ari ng jeep. Kinontrata ko siyang maghakot ng mga gamit ko. Ako ang nagpundar ng TV. Patikalan at maliit na ref pero sa mga ito ay ang TV lang ang kinuha ko. Hindi naman kasi mahilig manood ng TV si Ellie. Yung ibang gamit ay hindi ko na ginalaw. Kailangan kasi ni Ellie ang mga yon. At ang alam ko ay konti lang ang ipon niya. Hindi maputol-putol ang pagluha ko habang nag-iimpake ako. Madaling araw na nung matapos ako.
3:30 ang usapan namin ng may-ari ng jeep na susundo sa akin. Gumawa ako ng sulat para kay Ellie. Nakailang ulit ako ng scratch pero lagi kong nilalamukos dahil nagiging dramatic ako sa sulat ko. Hanggang sa nakagawa ako ng simple lang. Dear Ellie, aalis na ako. Alam kong nakakaistorbo na ako sa buhay mo kasi hindi ka naman masaya na ako ang kasama mo. I'm sure makakakuha ka din kaagad nang makakashare mo dito. Ingat ka lagi, kahit lalaki ka. Hindi mo lang alam ang disgrasya. Kinuha ko ang ilang gamit ko. Yung iba, souvenir ko na lang sa'yo. Goodbye, Pinky. Gustong gusto kong isulat ang I love you pero hindi ko ginawa. Wala din lang saysay. Iniwan ko ang sulat ko sa ibabaw ng mesa habang naninikip ang dibdib ko sa mga ginawa ko. Nasa sulok ng isip ko ang magbago ng pasya pero nilalabanan ko. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na mabuti ng ganito. Matutulungan ko pang sarili ko. Bahagya akong natuwa nung dumating ako sa bago kong apartment dahil kahit mag-alas 4 pa lang ng madaling araw ay may mga tao nang tumulong upang magbaba ng mga gamit ko. Mga kapitbahay na sadyang mababait. Isa doon si Henry, pamangkin ng may-ari ng apartment na siyang binilin daw upang hintayin ako. Alas 8 ng umaga ay maayos na ang bago kong tirahan. Sandali akong nakatulog. Paggising ko ay otomatikong si Ellie ang hinanap ko. Muling bumalong ang mga luha ko sa ideyang hindi ko na siya kasama. Naligo ako at nagbihis at saka pumasok sa parlor. Kinausap ko na rin yung taong magbibigay sa akin ng makakatulong ko. Bandang alas 10 nung umagang yon ay tinawag ng bading na kasama ko sa parlor ang pangalan ko. Nung lingunin ko siya ay inginuso niya sa labas. Nagulat ako nung makita ko si Ellie sa labas. Nakatayo at nakatingin sa akin. Sandali kaming nagkatitigan sa pagitan ng dingding na salamin. Yumuko siya tapos ay tumalikod saka lumakad palayo. Hindi kami nag-usap. Siguro tiningnan lang talaga ako. Nung oras na yon ay pinigil ko lang ang sarili ko. Ngunit kung susundin ko ang utos ng puso ko ay lalabas ako at yayakapin ko siya. Yung ilang oras na hindi kami magkasama ay parang isang taon ko siyang kinasabikan. Sa pagdaan ng mga araw mula noon, Papa Van, ay lagi akong napapalingon sa labas. Lalo na kapag may lalaking dumadaan o nakatayo sa labas. Lihim akong umaasa na muli akong pupuntahan ni Ellie, subalit dumaan ang kalahating buwan ay hindi na siya nagpunta. Patuloy ang pananabik ko sa kanya. Ang mga gabing naluluha ako dahil iniisip ko siya. Sa tuwing tutunog ang cellphone ko ay inaasam ko din na sana siya ang nag-text, pero naisip ko din hindi niya alam ang number ko at wala din siyang CP. Napaka-desperada ko noon. Hanggang sa isang araw ay naisipan kong dalawin si Stella. Ang kapitbahay namin ni Ellie noon sa Dubinan.
Ang daming tanong ni Stella sa akin na hindi ko naman sinagot. Noong siya naman ang tanungin ko tungkol kay Ellie ay hindi na raw ito nagpakita. Parang hindi nga raw yata umuwi si Ellie. Yung babae daw ay minsang pumunta at kumakatok sa pinto pero wala naman si Ellie. Si Henry ang pamangkin ng may-ari ng apartment ay napakabait at binata pa. Siya ang laging nagpupunta sa apartment ko at nakikipagkwentuhan. Ganon din ang kapatid niyang si Flora. Mababait sila at kahit papano ay nababawasan ang pagkainip ko kapag nasa apartment ako. Ngunit sa gabi, sa mga oras na dapat ay matutulog na ako ay hindi ako makatulog dahil naiisip ko si Ellie. Lahat ng mga bagay tungkol sa kanya, lalo na ang mga dati naming ginagawa. Sa huli ay napapaluha ako pero pilit ko ring pinapangaralan ng sarili ko. Pasasaan nga ba't makakalimutan mo rin siya? Masasanay din akong wala siya. Alam ko nasasanayin ko lang ang sarili ko at piliting tanggaping hindi para sa akin si Ellie. Bata siya at kailangan niyang lumigaya sa piling ng babaeng mahal niya. Isang hapon sa parlor, abala ako sa pagkuskos sa kuko ng customer kong nagpapapedicure. Nung mapalingon ako sa upuan sa loob ng parlor at mapansin ko ang lalaking sa sulok ng mga mata ko ay napansin kong parang kanina pa nakatitig sa akin. Napapitlag ako nung makilala ko kung sino. Si Ellie. Nakatitig lang siya sa akin at niwalang salita. Itinuloy ko ang ginagawa ko at ang balak ko ay kakausapin ko siya kapag tapos na ako pero natatakot ako na baka bigla siyang umalis. Hindi ko naman kasi pwedeng itigil ang pagpe-pedicure dahil aristokrata ang matandang babaeng customer ko at mataas magbigay ng tip. Pero nagulat ako nung mapansin kong tumayo si Ellie at tuloy-tuloy ang labas ng walang kalingon-lingon. Pinagalitan ako ng baklang kasama ko. Bakit naman daw kasi hindi ko man lang kinibo? Ako na nga lang daw ang pinupuntahan. Nandoon ang pagsisisi sa akin nung wala na akong customer at nakaupo na lang ako sa mahabang sofa. Nagulat ako nung muli kong makita si Ellie sa pinto. Napakagwapo niya at ang kanyang tindig ay napakakisig. Yun nga lang, wala pa ring ekspresyon ang mukha niya. Ako'y bahagyang ngumiti. Tumabi siya sa akin sa sofa na hindi inaalis ang tingin sa akin. Tapos sa tiyan ko. Lumunok siya bago nagsalita. "Kumusta ka na?" Tanong niyang halatang gumaralgal ang boses niya. Ang hindi ko inaasahan, Papa Van, ang nakita kong pagbalong ng mga luha sa mata ni Ellie na agad din naman niyang pinahid. Noong makita ko ang luha sa mata niya ay ako naman ang lumuha. Noon lang ako nakakita ng luha sa mata niya at kung para saan man yun ay wala akong pakialam. Ang alam ko lang ay nahawa ako at hindi ko napigil ang mapaiyak. Tapos, hinawakan ni Ellie ang kamay ko. "Bakit mo ako iniwan?" tanong niya. "Wala. Nahihirapan lang ako kasi basta. Nahihirapan lang ako." Sagot ko na hindi ko naman kayang sabihin kung ano talaga ang dahilan ng pag-iwan ko sa kanya. "Pabigat ba ako? Bumalik ka na. Sa akin na lahat ang gastos. Sagot ko na lahat-lahat.
Saka hindi ka na rin magtatrabaho sa bahay. Ako na lang ang gagawa pagkagaling ko sa trabaho ko. Sa bahay ka na lang. Hindi ka na rin muna papasok dito kasi baka makasama sa dinadala mo. Huminga pa siya ng malalim nung masabi niya lahat ng ito. Napakadalang niyang magsalita ng ganun kahaba. Bumalik ka na, ulit niya. Gusto kong itanong kung bakit pero natatakot ako sa maari niyang isagot. Gayunpaman ay bagya ng nabahiran ng saya ang puso ko dahil sa pagpapabalik niya sa akin. Pasensya ka na, Pinky. Kung di pa kita pwedeng pakasalan ngayon, sabi niya. Nagulat ako sa salitang kasal. Naghintay pa ako ng susunod niyang salita. Nagsinungaling ako sa'yo. Hindi po ako 21. 17 pa lang ako. Kaya hindi pa ako pwedeng magpakasal. Pero sandali lang naman ang 4 na taon, di ba? Hintayin na lang natin, sabi niyang bagyang ngumiti. Gusto kong isipin na niloloko niya ako pero may kinuha siya sa wallet niya. Isang luma at nakafold na papel. Birth certificate. Itinuro niya ang petsa ng pagkapanganak niya. Noong mangyari ito ay buwan pa lang ng August kaya 17 pa lang talaga niya noon. Napapalunok ako dahil yung inakala kong edad niyang 21 na siyang sabi niya ay mas bata pa pala sa katotohanan. Ang katotohanan yun ay lalong nagdagdag ng pagkapahiya ko sa sarili ko. Nung araw na yun, Papa Van, ay 33 anyos na ako. Matanda ako kay Ellie ng 16 years. Nakatitig pa rin siya sa akin habang parang lumulutang ang isip ko sa pagtataka at pagkalito. Hindi naman mahalaga ang edad. Ang mahalaga, napatitig ako sa mga mata niya dahil parang na-excite ako sa susunod niyang sasabihin. Ang mahalaga, mahal kita. Bigla ang muling pagbalong ng luha sa mga mata ko nang marinig ko ang salitang yon na kay tagal ko nang kinasabi kang marinig mula sa kanya. Totoo ba yan? Di ba may iba ka ng girlfriend? Naitanong ko. Ikaw ang mahal ko. Mabilis niyang sagot. Dinadala mo pa sa bahay noon kapag wala ako. Sabi ko pa. Nagulat siya. Sinong may sabi sa'yo? Tumaas ang boses niya. Nasabi kong si Stella. Si Arian yun. Hindi ko girlfriend yun. Kaibigan ko. Shota yun ng kasama ko sa hotel. Sabi niya. Ano akala mo naman sa akin? Magdadala ako ng babae sa bahay natin? Ang kapal naman ng mukha ko. Sabi pa niya. Hindi ka na rin halos umuuwi sa bahay noon. Para akong tangang naghihintay sa'yo. Nagtitipid nga ako. Mahal ang pamasahe sa tricycle pag gabi na kaya natutulog na lang ako sa hotel. Lagi na rin akong nag-overtime dahil gusto kong madagdagan ng kita ko dahil magkakaanak na ako. Pakiramdam ko ay ako ang napapahiya sa sarili ko dahil sa mga sinabi ni Ellie. Babalik ka? O ako ang lilipat sa tirahan mo ngayon? Tanong niya ulit. Sigurado ka? Baka magsisi ka sa huli? Tanong ko. Ikaw, mahal mo ba talaga ako? Tanong niya. Mahal kita pero parang ang bata mo para sa akin, sabi ko. Ako na lang ang lilipat sa tirahan mo. May pasok pa ako, baka malate na ako. Pupuntahan kita dito bukas ng umaga, sabi niya. Kasunod nun ay ang paghalik niya sa mga labi ko. Niyakap ko siya.
magsasama tayo ulit. At hindi na maghihiwalay. Bulong niya nung magkayakap kami. Nagsama nga kami ulit, Papa Van. Ngunit sandali lang kami sa Santiago. Naisipan ni Ellie ang umuwi na lang dito sa Tugigaraw nung malapit na akong manganak. Kung kailangan daw makipagbati na siya sa stepfather niya ay gagawin niya. Maghahanap na lang daw siya ng ibang trabaho. Kailangan daw kasama namin ang nanay niya sa bahay para masubaybayan ang panganganak ko. Hindi ko alam na ang pag-uwi namin dito ay napakalaking sorpresa sa akin. Lalo na nung makilala ko kung sino ang nanay ni Ellie. Hindi ako makapaniwala. Si Maris. Ang best friend ko noon sa Ilocos, ang nanay ni Ellie. Si Maris man ay hindi makapaniwala. Tawa kami ng tawa noon ni Maris. Dinaan ko na lang sa tawa pero ang totoo ay parang lulubog ako sa hiya. Imagine mo ba namang anak ng best friend ko ang napangasawa ko? Si Ellie man ay natatawa pero siguro nga yun ang kapalaran namin. Hindi ko matawag-tawag na inay o mami si Maris kaya siya na rin ang nagsabi na Maris na rin ang itawag ko sa kanya. Hindi sila nagkatuluyan ng boyfriend niyang si Carlito noon. Nasa high school na raw si Ellie nung maisipan ni Maris ang muling mag-asawa. Bagay na kinontra ni Ellie kaya sila nagkagulo at naging sanhi din ng paglayo ni Ellie sa kanya. Si Aris, asawa ni Maris, ang taga dito sa Cagayan. Nagpapasalamat din si Maris dahil ako daw pala ang magiging instrumento para bumalik si Ellie sa kanya. All together now, sabi pa ni Maris. Yung asawa ni Maris ay mas matanda naman sa amin kaya hindi nakakaalangang igalang. Mabait naman at alam ko na dala lang ng pagka-immature ni Ellie noon kaya sila nag-aaway. Pero noon lang yon. Ngayon ay okay na sila at si Ellie ay agad namang nakakuha ng ibang trabaho noon. Bumili din kami ng tricycle na siyang pinapasada ni Ellie paminsan-minsan. May anak na kami ngayon at kamukhang-kamukha ni Ellie. Masaya kami sa bahay namin, Papa Van, dahil magkakasundo kaming lahat dito sa bahay. Nakakatuwa na muli kaming magsasama-sama ng best friend kong si Maris. Pero hindi na lang bilang mag-best friend kundi magbiyanan na. Kung minsan ay niloloko ko siya. Tinatawag ko siya ng inay. Binabato niya ako ng kung ano-ano. Masaya din si Maris dahil may apo na siya at mahal na mahal niya ito. Kung iisipin mo parang nakakahiya pero ganun nga siguro kaimposible ang pag-ibig. Mangyayari at mangyayari kung talagang gusto ng puso. Si Ellie, kung minsan nagloloko din pero natural lang yata yun sa mga lalaki. Ang mahalaga, ako ang mahal niya at pakakasalan kapag 21 na siya. 18 pa lang siya ngayon at ako naman ay 34. Parang anak ko na pero sa totoo lang, hindi halata na mas matanda ako sa kanya. Papa Van, maraming salamat sa iyong tiyaga sa pagbabasa ng sulat ko. Ikaw nang bahala sa mga mali dahil hindi naman ako bihasa sa pagsusulat. Sana ay mabasa mo rin ito sa iyong programa. God bless and more power. Lubos na nagpapasalamat. Pinky.